Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa dalawang weather systems. Una na dyan ay ang ridge or extension ng high pressure area na nandun po sa may North Pacific Ocean at nag-extend dito sa may northern and central Luzon na siya nagdadala po ng generally maaliwalas na kalangitan at maliit na tsansa ng mga pag-ulan. Yung mga isolated rain showers or thunderstorms, posible naman po dito sa may southern Luzon, down to Mindanao dahil sa easterlies o yung hangin na nagmumula pa rin sa may Pacific Ocean at sa maraming lugar po bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan, kabilang na ang Metro Manila. Samantala po, isang bagyo ang namataan po sa labas ng Philippine Area of Responsibility dito sa may Pacific Ocean. Nabuo po yan kaninang hapon from a low pressure area and as of 3 in the afternoon ay namataan po ito 3,000 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, ang taglay na hangin ito 55 kilometers per hour pero habang lumalapit ito sa ating kalupaan ay patuloy pa itong lalakas at habang nandito pa rin siya sa mainit na parte ng karagatan. Base po sa latest tropical cyclone potential forecast ng Pag-asa, kikilos ang bagyo west-northwest or papalapit ng unti-unti dito po sa ating kalupaan sa Philippine Area of Responsibility. At dahil ito'y tropical depression at nasa malayong parte pa ng karagatan, posibleng umabot pa ito sa severe tropical storm or typhoon category sa susunod po na 6 na araw habang binabagtas yung southern portion of Guam. Base naman sa ating latest forecast, posibleng Wednesday or Thursday, pumasok ito ng ating PAR. Papangalanan po natin ito na Kaloy kung sakasakali o yung magiging pangatlong bagyo for this year at una naman for the month of April. Sa pagpasok niya ng ating PAR, sa Thursday hanggang sa weekend, we're seeing na magre-recurve po o lilihis ito ng direksyon moving northwest hanggang sa maghilaga po patungo dito sa may southern portion of Japan. So ibig sabihin, maliit ang chance sa ngayon na ito'y tatama sa ating kalupaan or directly makakaapekto given na malayo nga po ang sentro nitong bagyong tatawaging Kaloy sa ating kalupaan. However, patuloy pa rin mag-monitor sa mga pagbabago dahil ilang araw pa naman at marami pang posibleng senaryo regarding this weather disturbance. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas sa araw ng Kagitingan, that's April 9, asahan pa rin ang bahagyang maulap na kalangitan at minsan maaliwalas naman po na kalangitan umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Luzon. Sa umaga may mga areas dito sa may Quezon na uulanin, ganyan sa may Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro dahil lamang yan sa easterlies. Habang natitirang bahagi ng Luzon, lalo dito sa may northern and central portions, asahan naman na magiging maaliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. Yun nga lang magiging mainit at maalinsangan pa rin, lalo na sa mga kapatagan kagaya ng Cagayan, Isabela, Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija. Habang sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga lugar naman dito sa may southern Luzon, Calabarzon, Mimaropa and Bicol region na magkakaroon ng maulap na kalangitan at pulupulong mga pag-ulan. For Metro Manila, mananatiling mainit hanggang 35 degrees kung ang pag-uusapan po natin ay temperatura ng hangin. Mas mainit pa sa may Tuguegarao City at 36 degrees Celsius of air temperature. Pero yung heat index, for example dito sa Metro Manila, nasa 37 to 38 degrees pagsapit po ng tanghali. Mas mataas pa dun sa mga nabagid natin na areas kanina dito sa may Ilocos Region, Central Luzon at Cagayan Valley. Sa ating mga kababayan po sa may Visayas, sa may eastern portion, umaga pa lamang may chance na po ng mga pag-ulan, mga light to moderate rains, particularly eastern Samar, Leyte, and southern Leyte. Yan po ay dahil din sa easterlies or sa silanganin, hindi po dahil din sa bagyo. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, partly cloudy to cloudy skies. May chance din po ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon dito po sa may southern portion of Negros Island Region, Southern Cebu at bahagi ng Bohol. For Metro Cebu, hanggang 32 degrees ang air temperature, mas mainit sa may Puerto Princesa at 33 degrees, pero in terms of heat index o yung nararamdamang init ng katawan, pinakamainit po dito sa may Iloilo, sa may Capiz, Aklan, hanggang dun po sa may Samar Island, sa may Northern Samar, hanggang 40 degrees po ang posibleng maramdamang init. Habang dito sa Mindanao, magpapatuloy pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan, lalo na po sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte, bunsod po yan ng easterlies. Habang natitirang bahagi, may chance rin ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Hindi po yan tuloy-tuloy, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sultan Kudarat, Sarangani and South Cotabato, yan po ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms. Sa may Zamboanga City, yung air temperature 33 degrees Celsius. Mas mainit ang air temperature sa may Davao City at 36 degrees Celsius, habang pinakamainit pa rin yung mararamdaman
Doon sa mga syudad po dito sa Mindanao, kabilang ng Cotabato, Butuan, General Santos, at Zamboanga City, nasa 40 to 42 degrees yung maximum heat index po natin. Para naman sa lagay ng ating karagatan hanggang sa weekend, wala tayong aasahang gale warning or banta sa mga delikadong alon dahil we're seeing pa rin naman na malayo pa rin sa ating kalupaan yung papalapit po na bagyo. Ang nakikita natin generally, banayad ang katamtaman ng taas sa mga pag-alon. Sa may eastern portion ng ating bansa, umabot lamang ng 1.5 metro kapag meron tayong pabugso-bugsong hangin dahil sa mga thunderstorms. But in general, dito naman sa may West Philippine Sea, nasa kalahating metro naman malayo sa Pangpang. At para sa lagay ng ating panahon, simula po sa Friday hanggang sa matapos sa yung weekend sa April 12, we'll seeing pa rin po na magiging mainit at malinsangan sa malaking bahagi pa rin ng bansa. At nandyan pa rin yung mababang tsansa ng ulan kung dito sa may Luzon, magiging maaraw halos sa buong maghapon. No? At we're seeing naman dito sa parting Eastern Visayas at sa Mindanao, may tsansa pa rin ng kaulapan at mga minsang pag-uulan. So for Luzon, aasahan pa rin sa Metro Manila, for example, at mga nearby areas, 34 degrees yung posibleng init ng hangin. Sa may Baguio City, presko pa rin po at ideal pa rin sa pamamasyal, 15 to 25 degrees ang temperatura. Habang sa may Legazpi City naman, magiging ideal pa rin at masisilayan pa rin ng Bulkang Mayon even though dapat malayo po, no? Dahil meron pa rin tayong alert level hanggang 33 degrees ang init. Sa ating mga kababayan po sa Visayas at mga mamamasyal din po doon, no? Very ideal din po yung magiging bakasyon po ninyo over this Friday hanggang Sunday dahil we're seeing na partly cloudy to cloudy skies pa rin. Magiging maaraw in general sa umaga hanggang sa tanghali. But then sa dakong tanghali po, make sure na hydrated tayo, uminom ng maraming tubig. At kung meron tayong outdoor activities, kung lalabas po tayo, may dala tayong payong, sombrero or pamaypay para iwas heat stroke. Pinakamainit sa may Visayas, sa may Iloilo, 33 degrees Celsius. Habang dito sa may Tacloban at sa may Metro Cebu, 31 to 32 degrees ang pinakamainit na temperatura. Habang sa Mindanao, we're seeing pa rin po na partly cloudy skies in general sa malaking bahagi, umaga hanggang hapon, and then sa hapon hanggang sa gabi may tsansa po ng mga kaulapan at mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Again, walang kinalaman ito dun sa papasok po na bagyo sa ating PAR. Pinakamainit dito sa may Metro Davao in terms of air temperature at 35 degrees Celsius. Mas mainit pa yung ating mararamdaman, no? At inuulit natin yung mga syudad po dito sa Mindanao magiging mainit at malinsangan din pagsapit ng hapon. Ang ating sunset, 6:09 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas ay 5:47 ng umaga.